Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa ikalimang baitang o ating mga grade 5 learners. Okay, so kumusta kayo? Ako si Teacher Aiza at masaya ako na muli kayong makasama sa pagbubukas ng panibagong taong panuruan para sa taong ito. So bagong school year, bagong mga aralin at kayo ay nasa panibagong baitang o level na ng inyong pag-aaral. At para sa linggong ito, ang ating tatalakayin para sa grade 5 ay ang asignaturang GMRC para sa quarter 1, week 1. Handa na ba kayo? So samahan niyo ko sa pagtalakay natin o kung paano ba natin mapapalalim pa mismo yung ating pagpapahalaga. Lalo na yung pagkakaroon natin ng mabuting asal na makakatulong sa paghubog ng ating pagkatao sa hinaharap. So tandaan natin, baliwala yung ating talino kung tayo ay walang mabuting asal. Mahalaga na habang tayo ay lumalaki, tayo ay tumatanda, lalong tayong nagkakaisip ay mapalalim din natin yung yung pagtataguyod ng pagkakaroon natin ng magandang asal bilang isang mabuting mamamayan. Tandaan natin kapag tayo ay tumanda na, iba yung ating respeto na matatanggap, lalo na kapag tayo ay marunong makipagkapwa-tao at tayo ay may taglay na mabuting asal. Okay, so simulan na natin ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Okay, so narito yung ating mga kasanayan at layuning pampagkatuto na dapat mong matanmo pagkatapos ang linggong ito. Simulan na natin sa ating unang araw. So para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. So pagtatapat-tapatin mo ang mga narito sa unang hanay sa ikalawang hanay. So itapat ang mga lilinanging pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong aralin sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik, sapat lang. Para sa bilang isa, mga makasaysayang lugar sa pamayanang kinabibilangan. So alam natin kapag binanggit ang salitang makasaysayan, ito ay laging may kaugnayan sa ating pagiging makabansa. Yung ating damdaming makabayan at yung pagpapaigting ng ating damdaming nasyonalismo, yung pagmamahal sa ating sariling bayan. Number 2, mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. So ito ay ang pagiging matapat. Okay, sabi nga nila, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Okay, at pag number 3, pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ito ay para sa letter A. Sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa, ibig sabihin, hindi dapat nating tingnan ang estado ng buhay ng isang tao upang sila ay igalang. Lahat tayo ay magkakaiba, di ba? Tayo ay unique na tao. Walang tao na magkakatulad. At ganun din, yung mga antas ng ating buhay, magkakaiba. Pero hindi dapat yun maging hadlang upang tayo ay mamili ng ating mga taong igagalang. So, lagi nating tandaan na isa sa mga magandang katangian, lalo na ng isang mag-aaral, ang pagiging magalang. Okay? At maraming paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mas nakakatanda man sa iyo, sa kasing edad mo at sa mas nakababata sa iyo. Hindi ibig sabihin na mas matanda ka sa kanya at mas bata yung kausap mo ay hindi mo na siya igagalang. Okay? So number 4, pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. So ito ay letter C, pagiging masunurin. Number 5, pakikisa sa pamayanan sa pagpamanatili ng malinis na hangin, mapagmalasakit. Okay? So mahalaga na tayo ay may malasakit sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, hindi ba? At gayon din sa ating komunidad na kinabibilangan. Okay, so sunod na gawain, tayo mag-8-8. Bakit kaya 8-8? Kasi pipiliin mo ang 8 gawi
na hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Maring pagpapahalaga sa katawan, pagpapahalaga sa kapwa, pagpapahalaga sa kapaligiran, o pagpapahalaga sa komunidad. So ano-ano ba sa mga ito? Mayroon daw tayong 8 na gawi na nagpapakita ng hindi pagpapahalaga. So alin-alin ng mga ito? So una, yung palatulog. Diba? Ito yung senyales natin ng pagiging tamad, ayaw kumilos, maliban na lamang kung may sakit talaga na dinadamdam. So, hindi rin maganda na laging natutulog dahil naapektuhan nito yung ating katawan. At ganun din, diba? Kapag ikaw ay tulog ng tulog, doon nagsisimula yung pagkatamad mo, parang ayaw mo ng kumilos, hanggang sa wala nang nangyari sa'yo sa buong araw. Tulog ka na lang ng tulog. Pangalawa ay ang palaging huli, laging pagiging late, no? Wag natin itong gawing ugali. Yung sinasabi nilang Filipino time na laging late, dapat baguhin natin yon. Dapat Filipino time is always on time. Kapag may klase ng alas 7 ng umaga, dumating sa paaralan ng 6:45 ng umaga. Mga 15 minuto hanggang 10 minuto bago magsimula ang klase. Para naman, pagdating mo sa klase ay hindi ka pahingal-hingal kasi tumakbo ka para makaabot sa klase. Gayon din, yung pagiging huli sa pagpasa ng mga proyekto, pagpasa ng mga mga assignment, pagpasa ng inyong mga requirements, yan. Huwag po natin gawing ugali yung pagiging huli. Pangatlo, pagiging tamad. Wala naman tayong napapala kapag tayo ay tatamad-tamad. So, hindi mahuhulog ang grasya sa harap natin kapag tayo ay walang ginagawa. So, lahat ng nakikita natin ng mga nagtatagumpay sa kanilang larangan, nagtatagumpay sa kanilang buhay, ay nagsipag, nagtiyaga, nagpunyagi para makamit nila kung ano man ang mayroon sila. Okay? So, pamana naman yan sa kanila ng magulang nila ay dahil bunga din yon ng pagsisikap ng kanilang magulang. Ayaw nilang magkaroon ng hindi magandang kinabukasan yung kanilang mga anak. Pero, wala namang imposible dahil nga hindi din tayo pare-parehas. Hindi naman tayo makakapili ng pamilya na ating kinabibilangan. So, sabi nila, kung halimbawang tayo ay ipinanganak sa isang hindi marangyang pamilya, hindi natin ito kasalanan. Pero kung tayo ay lilisan sa mundong ito na ganun pa rin ang ating estado, tayo na ang may kasalanan nun. Ibig sabihin, tatamad-tamad tayo, hindi tayo gumagawa ng paraan para umunlad ang ating buhay o gumanda yung estado ng ating buhay. Although maraming mga salik o factor na nakaka-apekto sa pag-unlad ng ating buhay, pero kumbaga kailangan may iba't ibang formula na tinatawag tayo para magtagumpay sa buhay. Pero ang mahalaga, sa mura mong edad sa ngayon ay huwag ugaliin ang maging tamad. Pang-apat, hindi seryoso. Ginagawang biro ang lahat ng bagay. So, hindi lahat ng nangyayari sa ating paligid ay biro-biro lang. May mga bagay na pwede nating parang dalhin lang lightly, tanggapin ng parang okay lang, pero may mga bagay na dapat ay seryosohin natin. At isa na dyan ang inyong pag-aaral. Kasi yan ang magiging pundasyon o yan yung magiging armas ninyo para kayo ay magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. So, yung pagiging masipag at yung pagsiseryoso, sasamahan mo pa ng diskarte, magaling kang dumiskarte sa buhay. So, siguradong magtatagumpay ka sa huli. Sunod pala sagot, ang hilig mga tuwiran. Although may mga pagkakataon naman na pwede tayong mga tuwiran, pero tatandaan natin, mangangatwiran tayo sa magalang na pamamaraan. Hindi tayo sasagot ng pabalang, at kapag halimbawa may sinabi sa'yo, pinagsabihan, makinig mabuti at sasabihin natin, Mama, Ma'am, pwede po bang magpaliwanag at ibigay yung aking side naman? O yun, pwedeng ganun. Pero yung palasagot ng pabalang, iba pong usapan ito.
Sunod, hindi nag-isip padalos-dalos ng ating isip, no? Parang wala, kung ano na lang pumasok sa isip mo, yun na. So, kailangan matuto tayong mag-isip ng mabuti. Mag-isipan natin ng mga bagay-bagay sa ating buhay, lalo na kapag ang nakasalalay dito ay ang inyong kinabukasan, ang inyong kaligtasan, at kapayapaan ng inyong isip. At gayon din, kung nakasalalay dito ay ang inyong kalusugan. Okay? Sunod, magulo. So, alam na natin kung yung magulo, no, yung parang gusto lagi nagbibigay ng sakit ng ulo sa nanay niya, sa tatay niya, sa teacher niya. Parang gusto niya magulo lagi yung kanyang paligid. So, palabiro, kailangan tandaan natin yung merong linya. No, may mga palabiro na talagang nakakatawa lang, pangkatuwaan, pero may mga palabiro minsan na parang hindi na maganda. No, yung lumalabas sa kanyang, hindi na maganda yung biro niya, below the belt na. Nakakasakit na ng kalooban ng kanyang kapwa. Okay. Para naman sa ating ikalawang araw, so dito na natin tatalakayin yung ating aralin, yung ating paksa, mga tiyak na kilos sa pagsasabuhay ng pagpapahalaga sa sariling buhay. Bagamat ito ay ating tatalakayin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa o kaya mga sitwasyon, so papasok na dito yung ating aralin para sa linggong ito. So, para sa ating unang gawain, so sabi dito, kopyahin at ilagay ang bawat pamagat ng aralin sa susunod na mga patlang ayon sa tama nitong pag-uuri. Ibig sabihin, ika-classify natin sila kung saan sila aangkop doon sa kategorya na ibibigay natin. So, itong mga aralin na ito ay yung mga aralin ninyo para sa buong quarter 1 ng GMRC para sa ikalimang baitang. So, kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala, mga pagbabagong nagaganap sa sarili, mga sariling tungkulin sa batas, trapiko sa pamayanan, pag-impok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan, at sariling pamamahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal. Okay. So, tingnan natin. Yung una dito ay, ang unang kategorya na hinihiling sa atin ay isulat ang mga pamagat ng aralin na nagpapakita ng halimbawa ng kilos na paggalang sa buhay ukol sa sariling pagpapahalaga. So, para sa kategoryang ito, yung mga pagbabagong nagaganap sa sarili. So, alam natin, may mga pagbabagong nagaganap sa sarili natin. Mula sa physical na pagbabago, emosyonal na pagbabago, yung pagbabago ng ating isip, ibig sabihin yung pagmamature, unti-unti mo nang nauunawaan yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Nagkakaroon na ng sense, no? Nagkakaroon na, kaya pala, ganito pala. So, nagkakaroon ka ng panibagong pananaw sa mga bagay-bagay sa inyong or sa iyong paligid. So, nagpag-impok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. So, bakit ba mahalaga na tayo ay nag-iipon para sa ating kinabukasan? Okay. So, katulad ng sinabi natin kanina, hindi lahat pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Yung iba, kailangan pang, kaya sabi nila, di ba, napaka-unfair ng mundo. Kasi hindi naman lahat pinanganak na mayaman. Hindi rin lahat pinanganak na mahirap. So, iba-iba. Hindi ba? Kaya, dito pumapasok yung kahalagahan ng pag-impok. Kasi hindi naman ibig sabihin na mayaman ka na ay hindi na maubos ang pera mo. Hindi ba? Hindi naman ibig sabihin na pinanganak ka ng medyo hindi marangya ang buhay ay gano'n na lang palagi ang buhay mo. Di ba? Sabi nga nila, bilog ang mundo. Nung umiikot, minsan nasa taas ka, magugulat ka na lang, nasa baba ka na. Yung nasa baba naman, hindi naman laging nasa baba. Hindi ka naman laging nasa laylayan. Kapag nagsumikap ka at makikita naman, sabi nga, makikita ng Panginoong lahat ng ating pagpupunyagi, lahat ng ating pagpapagal, at bibiyayaan niya tayo. Hindi ba? Lalo na kapag tinutulungan natin yung ating sarili. So, yan yung para sa kategoryang yan. Sunod naman ay halimbawang kilos ng paggalang sa buhay ukol sa mga pagpapahalaga sa sariling kapaligiran at pananampalataya. So, may kinalaman na sa ating kapaligiran at ating pananampalataya. So, pasok dyan yung kahalagahan ng banal na aklat. So, yung banal na aklat ng iba't ibang relihiyon, meron silang
mga sagradong aklat na kanilang pinaniniwalaan at ginagawang gabay sa kanilang buhay. Mga babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Gayon din kasama dito mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. So lahat tayo dapat sumusunod sa batas kasi ang mga batas na ito ay ginawa upang maging maayos at mapayapa yung ating pamumuhay dito sa mundo o sa pamayanan na ating ginagalawan. At gayon din, sariling pamamahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal. So ito ay pag-aaralan natin sa mga susunod na aralin. Pero para sa kategoryang ito yung mga wastong kasagutan. Para naman sa pinatnubayang pagsasanay, muli tayo ay magkakaroon ng pagtapat-tapatin, suriin at itapat ang lilinanging mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong aralin sa unang hanay. So, narito yung ating mga pahayag o yung mga pagpapahalaga na dapat na linangin. Una, kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. So, ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Para sa bilang 2, ito naman ay may kinalaman sa ating pagpapahalaga sa sarili. Para naman sa bilang 3, ito naman ay may kinalaman sa pagiging masunuri natin, lalo na sa mga alituntunin ng ating barangay, ng ating bayan, at gayon din ng ating bansa. Bilang 4, ito naman ay may kinalaman sa pagiging maagap. Kumbaga, daig ng maagap ang masipag. Yung pagiging maagap natin, nag-iimpok, lagi tayong may nakatabi para kapag oras nagkaroon ng pangangailangan ay meron tayong matatakbuhan. Hindi ba? Kumbaga, meron tayong mapupuntahan, hindi tayo parang kung saan-saan nagpupunta para makahanap ng resources. At bilang 5, sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Ito naman yung pagiging masina po, yung pagiging maalaga natin sa ating mga kagamitan. Okay, para naman sa paglalapat at pag-uugnay, ikaw daw ay magmuni-muni. Balikan daw ang pinakamagandang sagot ng kaklase kanina, batay sa maaring pagtalakay na ginawa nyo kanina o na maaring ginawa ng inyong guro sa loob ng klase na nilalaman sa aralin at isulat ang tama nitong uri. Okay. So, yung mga halimbawa na mga kilos na nagpapakita, so ito yung sinagot natin kanina. So, pwede niyong balikan yon at isulat ang sagot para dito. Para sa ikatlong araw, so ito ay pagpapatuloy ng pagbibigay natin ng mga gawain na may kinalaman sa inyong aralin. So, dito naman, para sa ikalawang paksa natin, mga angkop na kilos na tumutugon sa pagpapahalaga ng sarili. Okay. So, para naman dito ay kayo ay sasagot ng TMD. Ito yung tinatawag nilang TMD. Tama ba, mali? Tama ba o mali? At ano yung dahilan? So, dapat marunong tayong depensahan o ipaliwanag yung ating sagot. So, kung ikaw ay sumasang-ayon, syempre tama. At kung mali naman, kung hindi ka sumasang-ayon. Pero, kasunod nito ay dapat ikaw ay mag-iisip ng dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Okay, so halimbawa, palaging hawakan ng pinto para sa taong nasa likod mo. So, tama ba yun para sa iyo o mali? Okay, so kung sa tingin mo ay tama, bakit ito tama? So, parang pagpapakita ng paggalang sa tao na iyong kasunod. Para hindi naman siya mabalagbagan ng pinto kapag binitawan mo. So, maging mabait. Tama ba na maging mabait o mali? Okay. At ipaglaban ng iyong sarili. Tama ba yun o mali? So, pwedeng tama, pero dapat may, kumbaga, parang hindi naman pwede na, minsan kasi, di ba, yung mga away bata natin, wag ka lang matingnan ng masama, mag-upa ka na kaagad. Tapos sasabihin, kasi ma'am, pinagtatanggol ko lang yung sarili ko. Wala namang ginagawa sa'yo. Hindi mo naman talaga mapatunayan kung ikaw ba talaga yung tinitingnan ng masama at paano ba yung tingin na masama? Ba yung interpretasyon natin nagkakaroon doon ng problema. Kaya nauuwi lagi sa gulo. So, dapat meron tayong linya. Hanggang saan ba dapat natin ipaglaban yung ating sarili? At sa kung anong mga sitwasyon. Kasi minsan yung iba masyadong iba rin. Kumbaga napaka-complex kasi
no, ng ugali ng isang tao. Medyo napakahirap ispelengin ng bawat isa. No, at bilang guro, kailangan mong, 'di ba, kung ikaw ay may 30, 40, 50 estudyante, kailangan uunawain mo yung ugali ng bawat batang iyon. So, kasi nga, titimplahin mo, o bakit nag-away yung mga yan? Kasi ang sagot nila, pinagtanggol ko lang po yung sarili ko. So, may ganon, hindi ba? So, case-to-case basis. So, kung sa'yo tama, bakit? Kung mali naman, bakit din? So, tandaan na nagbabago ang tao. Yan, ang tanging constant sa mundong ito ay pagbabago. Lahat ay nagbabago. So, tama ba yun o hindi? Siyempre, kung nagbabago ka para sa mas kabubuti mo, tama yun. Pero kung magbabago ka, tapos lumala yung ugali mo na hindi maganda, mali naman yun, siyempre. Okay, sunod, maging mapanuri. Yes. Sa panahon ngayon na nagkalat ang mga scammer, nagkalat ang mga fake news, nagkalat ang mga manloloko, nagkalat ang mga taong gumagawa ng paraan para makapanloko ng kapwa, kailangan nating maging mapanuri. Kailangan mong maging matalino. Kailangan alam mo kung niloloko ka lang ba ng taong to o nagsasabi siya ng totoo. Okay? Huwag matakot na umamin kapag nahihirapan ka. O, minsan, hirap ka na pala, pero hindi ka nagsasabi. Oo ka lang ng oo. Pwede mo namang sabihin, hindi ko na po kaya, baka pwede pong bukas naman. Marami na po kaming assignment, baka pwede po bukas naman po yung iba. Pwede naman ganun. Tao lang naman din tayo, hindi ba? Tayo ay normal na tao. Kumbaga, napapagod din tayo. At kapag nasobrahan tayo ng trabaho, nasobrahan din kayo ng pag-aral, nagkakaroon yan ng hindi magandang epekto sa ating katawan, sa ating isipan at sa ating emosyon. So, huwag mahiyang magsabi na kayo ay nahihirapan. Maging mabuting kaibigan. Sa klase ng mundong ginagalawan natin ngayon, napakaswerte natin kapag tayo ay may mga mabuting kaibigan na ating nasasandalan, hindi kinukonsinti yung mali nating gawa, at hindi tayo hinuhusgahan kapag nagsasabi tayo sa kanila ng isang bagay, lalo na yung iyong nararamdaman. So, hindi lahat ay kapamilya, tama ba o hindi? Case-to-case basis. Okay? Depende sa inyong karanasan. May mga tao na mas tinuturing nilang pamilya, yung hindi nila kamag-anak. May mga tao na napakaswerte dahil na mahal. Kumbaga, napakaganda ng samahan nilang mag-anak bilang isang pamilya. So, hindi natin pwedeng isara yung ating isipan sa mga sagot ninyo dito kasi ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang karanasan. Okay, sunod, maging madaling umangkop, yung parang madali kang mag-fit in. Ano ba tawag dito? Madali kang mag-gel, no, sa mga bagay-bagay. Madali kang dito. Paano ba natin sasabihin na mas maintindihan ninyo? Madali kang makibagay, no? Nagiging mas madali sa iyo yung pag-fit in sa isang grupo. So, pwedeng maganda yon, tama, para mas madali kang makapag-adjust. Pwede rin hindi, depende sa grupo, no, na sasalihan mo, o depende sa environment na pakikisamahan mo. Sa sarili mong tahanan umuwi, syempre po, no, iba kapag tayo ay may inuuwiang tahanan. Okay, so sunod naman dito, paglalapat at pag-uugnay, ganun pa rin. May magandang alaala ka ba o may maalala ka na mahalagang pangyayari sa buhay mo na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili? So ito ay batay na sa inyong sariling karanasan. Para naman sa ika-4 na araw, so ito ay mga gawain. Pagproseso sa pag-unawa, so fill in the blocks, lalagyan mo ng angkop na mga patinig ang kahon na walang titik para mabuo ang mga salita. So yung una, ano ba yan? Pananakit. Yung pangalawa naman, pang-aapi. Pangatlo, pagmamaliit. Pang-apat, pananakot. Teka, ba't parang puro negatibo lahat ng mga yan? Okay, so dahil puro mga negatibo yung mga yan, tingnan natin. So ano yung pagkakahalintulad ng lahat ng 4 na salita na yun na negatibo? So ayusin ang titik na ito upang malaman ang sagot, at ito ay
magkakaroon ng sagot na bullying. Napakalaki ng problema natin sa bullying. No, medyo talamak ang bullying sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang level na dapat ay mahinto. Kasi dito pumapasok na yung isang tao o isang bata, pakiramdam niya ay kaya niya ang lahat. Na dapat ay siya ay mas mataas kaysa sa iba. Parang siya dapat ang mahusay at yung iba ay under sa kanya lahat. So marami tayong pagpapakahulugan sa bullying na napakalawak ng usapin na ito. Hindi matapos-tapos ang problemang ito. At nakakalungkot na hindi natin to mawakas-wakasan. Ano po? So ang bullying ay pananakit, pangapi, pagmamaliit at pananakot sa mahihina o maliliit na paulit-ulit na at sinasadya mo na. Okay? So talagang paulit-ulit mong ginagawa. Halimbawa, may batang maliit, pero dahil malaki ka, lagi mong hinihingian ng 10 piso araw-araw, kailangan mag-entrega siya sa iyo ng 10 piso araw-araw. So isang paraan na 'yon ng pambubuli. No, yung pangingikil. Paulit-ulit mong ginagawa at sinasadya mo ng pagkatuwaan at tahasang paglabag sa mga karapatang pansarili. So isipin natin kung sa inyo gagawin yon, gusto mo ba? At isa rin naman, kung ikaw ay nakaranas ng ganito, magsabi sa guro, magsabi sa magulang, magsabi sa kaklase kung hindi kayang sabihin agad sa guro. Huwag hayaan na mangyari ito sa'yo ng paulit-ulit. Kasi kapag pinayagan natin ng isang bagay na ganito, uulit-ulitin to sa atin. No? So, kailangan gawa natin ito ng paraan. Medyo sensitibo ang paksang ito at napakalalim ng nagiging epekto nito sa damdamin at pag-uugali ng isang mag-aaral na kagaya ninyo. Okay, so para naman dito, tama o mali, so alam kong kayang-kaya nyo na itong sagutin. Sa sunod naman na gawain, paglalapat ng pagganun din. So para dito naman ay lagyan ng tamang patinig ang mga patlang na walang titik upang bumuo ng isang pangungusap. So dito medyo pangungusap na. So pag nilayan ng iyong sariling pagpapahalaga, huwag magbabago ng sariling pagpapahalaga. Para sa susunod naman, tingnan ng iyong mga relasyon sa iba, huwag itigil ang pakikipagkaibigan sa iba. Magsanay ng pangangalaga sa sarili, huwag pabayaan ang sarili. Okay? Sunod naman, gumawa ng higit pang mga bagay na iyong kinagigiliwan. So para naman dito, maging abala sa mabubuting gawa kapag naaalala ang paglabag sa mga karapatang pansarili. Okay? Ulitin natin, maging abala sa mabubuting gawa kapag naaalala ang paglabag sa mga karapatang pansarili. Okay, so para dito naman, ganun din, kaya nyo na itong gawin. So para naman sa gawain ito, kagaya din nung ginawa natin kanina. So i-check mo lang kung tama o mali at ano ang dahilan. So pag ninilay sa pagkatuto, magbabalik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Okay, so ganun din, ito ay sasagutin mo rin batay sa iyong sariling pananaw, sariling karanasan o sariling pagkaunawa sa ating aralin na tinalakay. At para sa iyong pagsusulit, pangwakas na gawaing susulat ka ng isang sanaysay na isang talata lamang o isang talata at hindi higit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Basahin mabuti ang talata at gumawa ng maikling sanaysay. Lagyan ng angkop na pamagat ang iyong sanaysay. So ito ay may kinalaman sa pambubuli. No? So ano ba yung iyong pananaw pagdating sa ganitong usapin? Okay? So narito yung rubric kung paano ka mamarkahan. Nga pala, kung ikaw ay namumroblema kung paano gumawa ng talata o sanaysay, maaari mong i-check yung ating video kung paano gumawa ng isang mahusay na sanaysay. Gayon din, parehas lang ito ng kung paano din gumawa ng isang mahusay na talata. Ang pagkakaiba lang, pag talata,
magkakaugnay na pangungusap, kapag sanaysay, magkakaugnay ang mga talata. Okay? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood at pag-spend ng halos 30 minuto para sa ating aralin sa GMRC. Maraming salamat at nawa ay magkita-kita tayong muli, mapakinggan mo muli at mapanood ang ating aralin sa susunod na linggo. Ako si Teacher Aisa. Maraming salamat. Paalam!